Mga pinakanakakatakot na mga manika sa buong mundo. Voodoo Zombie Doll. Ang mukhang tinagpitagping manikang ito ay nanggaling sa New Orleans sa Amerika at ibinenta sa eBay. Ito ay nabili ng isang babaeng taga Galveston sa Texas. May mga regulasyon na ibinibigay kung ikaw ay ang bagong magmamay-ari sa manikang ito. Kabilang dito ay ang huwag itong aalisin sa pilak nitong lalagyanan. Ang regulasyon na hindi sinunod ng babaeng nakabili, malaki niya itong pinagsisihan. Ang manika di umano ay kanyang napapanaginipan at siya ay inaatake nito ng paulit-ulit. Muli niyang ibinenta sa eBay at mayroon na naman nakabili nito, ngunit ng kanyang itong pinabalot at ipahatid sa bagong nagmamay-ari. Dumating ito na kahon na lamang. Paulit-ulit niya itong ibinalot para makarating sa bagong may-ari, ngunit paulit-ulit din ito nakikita sa kanyang tarangkahan. Isinuko niya ito sa mga nag-aaral na paranormal para malaman ang sekreto ng manikang basahan. Ang manikang si Juliet. Ano ang iyong gagawin kung ang pamana ng buong pamilya sa iyo ay isang pinagmumultuhang manika? Yan ngayon ay ang sitwasyon ng babaeng nagngangalang Ana. Siya ang nagsisilbing tagapagmana sa manikang si Juliet. Sa loob ng 4 na henerasyon, nasa pamilya nila ang manikang ito. Ang pamilya niya ay isinumpang ituloy ang nakakatakot na tradisyong ito. Lahat ng babae sa kanilang pamilya ay nanganganak ng 2, isang lalaki at isang babae. Ang anak na lalaki ay misteryosong mamamatay sa 3 araw ng buhay nito. Ang manika ay ibinigay noon sa kanyang lola ng isang mapaghiganting kaibigan. Hindi nagtagal ay nanganak ito ng lalaki, ngunit sa 3 araw ito ay namatay. Simula noon ay nakaririnig sila ng mga hagik-hikan. Ito hindi parang galing sa isang tao. Mga sigaw na sa tuwing gabi ay nanggagaling sa manika. Sinasabi ng pamilya na ang espiritu ng mga batang lalaki ay sa loob ng manika na nanahan. Kaya ito ay kanilang iniingatan. Gaya ng isang bata, ito ay nangangailangan ng kalinga. Ang demonyo, sanggol na manika. Ang New Orleans sa bansang Amerika ay mayaman sa kasaysayan at alamat ng itim na mahika. Ayon sa alamat taong 1800s, isang dalaga na nagmula sa mayamang pamilya ay nakapangasawa na rin ng mayamang lalaki. Ang galit na dati nitong kasintahan sa kagustuhang gumanti sa kanyang sinapit ay lumapit sa reyna ng mga itim na mahika upang isumpa ang ikakasal. Ito ay nangyari ng mga anak ang babae. Bago ito pumanaw ay iniluwal nito ang kahindig-hindig na nilalang. Sinasabing ito mismo ay ang anak ng demonyo. Inuwi ng reyna ng itim na mahika ang bata at kanyang inalagaan hanggang sa panahon ng kanyang kamatayan. Sinasabi nang mamatay ang bata ay inilibing din ito sa tabi ng reynang itim ng mahika sa St. Louis Cemetery sa unang bilang. Ang mga mamamayan ng New Orleans ay kinatatakutan ang demonyong sanggol. Sinasabing ito ay nakikitang nagkukubli sa madidilim na daanan at ito ay nagdudulot ng pinsala sa tuwing ito ay may papadaan. Upang maprotektahan ang kanilang sarili ay umukit sila ng kahawig ng demonyong sanggol. Kanilang sinapit sa labas ng kanilang tahanan upang maitaboy at matakot ang tunay na demonyong sanggol. Sinasabi na ang manikang ito ay ang totoong kahawig ng halimaw na sanggol. Ang Palau Ubin Barbie. Di umano ang manikang ito ay ang pinakasikat na manika sa buong mundo dahil ito ay ipinabili ng batang babae mula sa kabilang buhay. Nang magsimula ang unang digmaang pandaigdigan, hindi pinagkatiwalaan ang marami dahil sa seguridad ng mga Briton. Isa sa inimbestigahan ng mga sundalo ay ang mag-asawang Aleman sa bansang Singapore taong 1914. Dahil sila ay pinaghihinala ang mga espiya, sila ay nahuli ngunit nakatakas ang kanilang batang anak na babae at nahulog sa bangin at namatay. Isang bantayog ang kanilang itinayo para sa alaala ng bata. Ang altar sa bantayog ay naglalaman ng buhok at kwintas ng batang nasawi. Ang manika ay inilagay lamang sa bantayog taong 2007. Isang lalaki sa Palau Ubin ang nanaginip ng 3 sunod-sunod na araw tungkol sa isang batang puti. Siya ay dinala nito sa tindahan ng laruan at doon itinuro ang laruang manika. Matapos na 3 araw na siya ay managinip, ang lalaki ay pumunta sa tindahan ng mga laruan at kanyang nakita ang manika na katulad sa kanyang panaginip. Pinili niya ito at inilagay sa bantayog ng bata. Ang mga turista ay binibisita ang manika at nagdadala ng mga regalo katulad ng pabango, bulaklak at marami pang iba. Sila ay umaasa na ang laruan ay bibigyan sila ng swerte o di kaya naman sila ay mapapagaling. Ang manikang si Elmo. Simula pa ng taong 2006, ang laruang si Elmo ay ang pangunahing hiling na laruan ng mga bata sa buong mundo. Hanggang ito ay takutin ka at
pagbantaan na ikaw ay papatayin. Ito ay ang pangyayaring naganap sa pamilya ng Bowen taong 2008 sa kanilang anak na 2 taong gulang na nagngangalang James. Ang manikang ito ay ginawa para sabihin ang pangalan ng batang nagmamay-ari dito, kasama pa ng ibang mga nakatutuwang salita. Ngunit iba ang manikang ito, hindi pa man naaayos labanggitin nito ang pangalan ni James, ay nagsalita ito at sinabing, "Hi James," at alas itong kumanta at ang pamagat nito ay patayin si James. Paulit-ulit itong sinasabi ng manika hanggang sa si James ay natakot. Ang laruan ay inalis na nababahalang ina nang palitan ito ng baterya ay nagsimula itong magbanta. Ang kumpanyang Fisher Price ang gumawa nito ay idinimanda at nag-alok ng kapalit ng manikang kanilang binili. Hindi pa malinaw kung ang alok na iyon ay tinanggap ng pamilya. Ang manikang si Mandy. Si Mandy ay isang porselanang manika na ginawa sa Inglaterra taong 1920 at ibinigay sa museo sa Canada taong 1991. Dahil ito daw ay umiiyak tuwing 10 oras ng gabi, ito ay nawala lamang ng si Mandy ay kanyang ibinigay sa museo. Kung sa may-ari ay naging maayos ang lahat, sa museo naman ay nagsimula ang kakaibang pangyayari. Ang mga baon ng mga empleyado ay nagsimulang mawala sa kinalagyan at bigla na lang itong matatagpuan sa ibang lugar sa museo. Ang mga yabag ng paa ay bigla na lang naririnig sa panahong walang tao sa buong museo at ang kagamitan ay laging inililipat sa iba-ibang lugar. Pinag-isipang mabuti kung saan nila ipopwesto si Mandy dahil hindi ito maaaring isama sa ibang mga manika dahil di umano na malamang ay saktan niya ang mga ito. Ang mga bumibisita sa museo ay nakikitang kumukurap ito at susundang ka ng tingin paminsan-minsan. Nasisira din umano ang mga kamera sa panahon na siya ay kukunan ng litrato. Pupa ang manika. Ang pupa ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay manika. Si pupa ay ginawa taong 1920 pang maging kahawig ng Italianong may-ari dito. Nauso ang ganitong manika ng mga ganitong panahon. Kadalasang ginagamit ay ang mismong buhok ng may-ari. Ang may-ari kay pupa ay nagsabing kinausap siya nito nang mamatay ang may-ari taong 2005. Inilagay nila ang manikang si pupa sa isang salaming kahon at sinasabi na ang manika ay kadalasang nag-iiba ng posisyon. Pati na ang ekspresyon sa mukha nito ay nag-iiba rin. Kinakatok nito paminsan ng salamin na tila ba gusto nitong lumabas. Inilipat din ni Pupa ang mga gamit na kasama niya sa loob ng salaming kahon. Ang manikang si Leta. Taong 1972 nang umuwi si Kerry Walton sa tinubuang bayan nito sa Australia para sa libing ng kanyang yumaong lola. Sa panahong ito ay nagpagpasyahan niyang harapin ang takot. Ito ay ang kanyang takot simula pa nang siya ay musmos pa lamang. Pupuntahan niya ang abandonadong bahay. Nang siya ay nandoon na ay nakakita siya ng isang manika na nasa ilalim ng sahig ng bahay na abandonado. Nakaramdam siya na nais niyang iuwi ito sa kanila at simula noon silang dalawa ay parati nang magkasama. Ayon sa isang eksperto sa paranormal, ang manika ay ginawa 200 taon nang nakalilipas ng isang gypsy na taga Romania. Ito ay para sa anak niya na nalunod. Naniniwala ang gypsy na lilipat sa manika ang kaluluwa ng kanyang anak at ito ang magiging bago nitong tahanan. Ang manika ay may totoong buhok at ang anit nito ay katulad ng isang buhay na tao. Gayon din ang utak nito ay paminsan ay sumisigaw, "Let me out, palabasin niyo ako." Maliban sa paggalaw at pagsasalita nito, wala nang iba pang naitalang masamang ginawa ang manikang si Leta. Ang mga manikang sila Crystal, True, Monica, Sharla, Isaac, Lily, Ashley at Cameron. Hindi ito mga pangalan ng mga espiritu na nasa iisang manika, kundi ito ay ang mga pangalan ng mga iba-ibang manika na ang bawat isa ay sinasapian ng iba-ibang espiritu. Ito ay nakatira kasama ng maliit na pamilya sa Pennsylvania sa bansang Amerika. Isa-isang binili ng may-ari ang bawat isa sa mga manikang ito. Gayong alam niya na ang bawat isa ay sinasapian ng mga espiritu. Ang mag-asawa ay mga eksperto sa paranormal. Di umano, nais nilang mapag-aralan ang mga manika. Nasa tahanan nila mismo ang mga manika dahil nais nila itong mapanood. May mga kamera na nakatutok sa mga manika at araw at gabi nila itong nire-record pang sila ay mapanood. Taong 2009, isang aparisyon ng isang batang lalaki ang nakita sa may hagdanan galing sa isa sa mga manikang laruan. Kung kayo ba ay aalukin ng isa sa manikang ito, inyo bang kukunin? Number 1, ang manikang si Robert. Taong 1800, ang pamilya ni Ginoong Thomas Otto ay
lumipat sa isang mansyon sa kanto ng Eaton at Semonton sa Florida sa bansang Amerika. Ang pamilya ay kilala sa pagiging mahigpit sa kanilang mga alipin pa kung minsan pa nga ay kanilang itong minamaltrato. Dito nagsimula ang kwento ng manikang si Robert. Isang babae na nagmula sa Haiti ang kanilang kinuha upang magsilbing tagapag-alaga ng kanilang anak si Robert. Isang araw ay nakita ng ginang na gumawa ito ng ritual na itim na mahika sa bahay at ito ay pinalayas. Bago ito umalis ay binigyan nito si Robert ng isang manika na 3 talampakan ng laki at may butones na mga mata. Ang buhok ito ay galing mismo kay Robert. Nagustuhan niya ito at ipinangalan sa kanyang sarili. Binihisan gaya niya at daladala ito saan man siya mapunta. Maging sa hapagkainan, si Robert ay may lugar din. Di nagtagal, ang batang si Robert ay nag-iiba na. Narinig itong may kausap sa kwarto. Walang ibang tao kundi ang manikang si Robert. Nag-iiba din ang tono nito na tila ba hindi siya ang boses na sumasagot sa ina. Ito pala ay umpisa pa lamang. Ang mga kagamitan sa bahay ay makikitang sinabog ang mga laruan ng bata, pinugutan ng ulo, pinira-piraso. Matapos nito, may mga naririnig na mga tinig na kung saan ang gagaling ay walang makabatid. Sa tuwing mangyayari ito ay sasabihin ng bata, ang manika gumawa. Si Robert, sigaw nito. Itinago ng ina ang manika at inilagay ito sa atik. Nang mamatay ang kanyang ama, minana ni Robert ang bahay. Dito siya tumira kasama ang kanyang bagong asawa. Si Robert ay naging isang pintor. Di umano ay mainam ito para sa kanya. Kailangan niya ng espasyo para siya ay maayos na makapagpinta. Nang makabalik siya sa mansyon, ang una niyang ginawa ay pumunta sa atik. Naroroon ang kanyang manikang kaibigan. Kanya itong pinagpagan at binihisan. At muli na naman, si Robert ay nahumaling sa manikang kanyang kaibigan simula pa ng pagkabata. Hindi ito nagustuhan ng kanyang asawa na kahit pa sa patulog ay katabi nila ito. Hindi nagtagal ang kanilang pagsasama ay unti-unting nasisira. Ang kanyang asawa ay binalik ang manika sa atik. Si Mrs. Otto hindi nagtagal ay nabaliw at namatay sa hindi malamang kadahilanan. Hindi rin nagtagal, sumunod din ang asawa nitong si Robert. Nagpalipat-lipat ang manika ng may-ari dahil di umano ito ay nananakit. Kung minsan pa ay kinukulong sa kwarto ang mga nagmamay-ari at maririnig nila itong humahalakhak. Dinala si Robert sa isang museo kung saan isa sa empleyado ay nilinis siya bago ito umuwi at nang matapos na linisin ay pinatay nito ang ilaw sa sili kung saan si Robert ay naiwan. Kinabukasan pagbalik nito, laking gulat niya na ang lahat ng ilaw ay nakabukas. Sinasabi nila na kung kukunan mo ng litrato si Robert ay dapat magpaalam ka at di umano ay hindi dapat siyang lolokohin o lilibakin dahil kung hindi may mangyayari masama sa iyo. At maraming salamat sa inyong pakikinig. At yan ang 10 pinaka-nakakatakot na manika sa buong mundo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para hindi mahuli sa mga susunod pang episode. Maraming salamat at peace out!